picture. Tinotoo po nila yung kaso kay Marcoleta 'no, talagang meron pong kasong plunder na isasampa sila. At eto po ang latest, the Office of the Ombudsman on Monday, ngayon po, asked Sandigan Bayan to issue a precautionary whole departure order against Senator Rodante Marcoleta and 3 other individuals over complaints of plunder. Grabe po 'to 'no, talagang tinuluyan po nila si Marcoleta. Eto po, kayo po nagpapatotoo, yung sinasabi po nila Baste, yung sinasabi po ng totoong oposisyon, yung mga maka-Duterte, yung mga sinasabi po ng mga Duterte at mga follower ng Duterte, kayo ang nagpapatunay. Sinasabi po nila Baste, meron na tayong, silent martial law. Silent martial law nga tapos papatunayan niyo. Alam niyo po, napakarami pong involved dito po sa flood control. Pero yung nag-iimbestiga po sa flood control, ang, gustong-gusto ninyong kasuhan. Yung mga sinasabi po ninyo na bawal na ginawa ni Marcoleta, sa totoo undeclared martial law, sa totoo po, ito po ay campaign contribution, hindi po ito yung pinag-uusapan po nating pera na binibintang niyong plunder kay Marcoleta, hindi po 'to regalo. Ito po ay campaign contribution. Binigay po 'to para exclusive para sa kampanya. Sabagay nasabi na natin 'yan, pero uulitin ko lang po. Kung 'yan po ay campaign offense, sa COMELEC po 'yan. Dinismiss na po ng COMELEC yang binibintang ninyo kay Marcoleta. Kaya lang, sabi nga ni Marcoleta, kung yung pagkakaso sa'kin kasi ganito po ang nangyari, marami po sa mga kinasuhan, maiingay dati. Pero may pagtatangka po na kakasuhan namin kayo, biglang nagsipagtahimik. Merong, sikat na nagpa-part-time model, model ng kilay. Tahimik, 'di ba? Tahimik na ngayon si Chis, eh, hindi ko maintindihan, nagkakagulo na po, pero dehin buki kay si Chis Escudero. Oh, may epekto po talaga, eh, sila, Jinggoy tahimik lang sila, hindi natin alam kung yan. Pero sabi po ni Marcoleta, kung ang purpose ninyo ng pagkakaso sa kanya ay para matahimik siya, manahimik siya, eh, bigo kayo. Ang tanong niya nga, eh, ako ba'y puwedeng nilang ipakulong? Puwede. Nagawa nga sabi ni Marcoleta nakagawa nga sila gawa-gawang kuwento, eh, gawa-gawang kaso, eh. Kaya puwede rin siyang mapakulong mula sa gawa-gawang kaso. Kaya lang ang sinabi ni Marcoleta, kung ang objective ninyo ay para patahimikan ako, bigo kayo, mabibigo kayo. Hindi siya mananahimik, eh. At yan po ang gusto namin at congratulations Senator Marcoleta dahil ikaw ay Vice Chairman ng, Senate Committee, pinakaabangang committee yung Blue Ribbon Committee. Oh, dahil Vice Chairman yan, okey na po tayo. Medyo safety na tayo kay Marcoleta dahil hindi po papayag yan, bukang bibig ni Marcoleta na mag-imbestiga na. Yan naman yung binabanat ni Marcoleta. Pakinggan natin ng konti itong mga sinabi ni Marcoleta na 'to. Teka, narito pala yung aking ano, narito pala yung kaya hindi niyo marinig, naka-Bluetooth pala. Kasi po matagal ko nang sinasabi,
Siyam na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang itong pananagutan? Alam niyo po, yung sinasabi kasi, narinig niyo ba? Narinig niyo yung sinabi ni Marcoleta? O, yan po. Kasama po yan sa sagutan. Yung sinasabi po ng minority na ibangon naman natin yung dignidad. Tignan niyo po, hindi pa po nakakasimula talaga si Alan Peter Cayetano. Kaya bumabalik sa inyo, eh. Ano yung sinasabi niyong dignidad? Sa ilang araw nasira yung dignidad ng Senado? Oh. Kaya po nasira yung dignidad ng Senado dahil po ang inaasahan ng mga tao sa Senado. Kaya po unti-unting nasira yung dignidad ninyo dahil mula po nung nagsimula si Marcoleta na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, yun na po ang naging pamantayan ng Senado. Huwag na po tayong magbulahan. Blue Ribbon lang po. Wala na yung mga kung ano-ano. Alam niyo, sa totoo, sa tindi po ng pagnanakaw na ginawa sa bayan natin, wala kaming pakialam kung ano naiisipan ninyong mga batas-batas. Katarantaduhan po lahat ng batas na yan. Bakit po? Bakit po katarantaduhan yung batas? Hindi ba may batas na tayo laban sa pagnanakaw? May batas na tayo laban sa graft and corruption? May batas na tayo laban sa plunder? Oh, ang problema po ba natin batas? Hindi po. Ang problema natin, sabi ni Marcoleta nga, harap-harapang nilalabag yung batas. Ninanakawan tayo ng harap-harapan pero hindi nagnanakaw mga nakamaskara. Hindi sa gabi, harap-harapan, tanghaling tapat. Ninanakawan tayo ng mga nakakorbata, nakabarong Tagalog. Imaginin ninyo. Okay. Buhat po nung nag-imbestiga si Marcoleta, nagkaroon tayo ng pag-asa. Siya naglantad niyan lahat, eh. Lihim sa atin yan lahat, eh. Ang kaisa-isa nagsalita before mag-imbestiga si Marcoleta, ang nagsalita po na ang may kontrol ng budget ng Pilipinas ay si Martin at saka 'to si Saldico, si VP Sara. Hindi pa natin mapaniwalaan yan nun. Ako nga, eh. Si VP Sara naman parang exaggerated. O na-realize natin totoo pala nung nagsimula si Marcoleta na mag-imbestiga. Ang purpose po nila awatin yung bibig ni Marcoleta. Ang purpose po nila patahimikin si Marcoleta. Kaya yan, tinanggal sa Blue Ribbon, tapos yung si Lacson hindi naman nag-imbestiga. 9 na buwan hindi kayo nag-imbestiga. Yan po, mula po diyan bababa na po. Huwag niyo pong isisi wala pa nga pong 2 linggo nakakadalawang linggo na ba si Alan Peter Cayetano? Tapos yung pagbagsak ng yung dating leadership, lalong-lalo na yung leadership ni Tito Soto, na nagtataka tayo ba't ayaw pang magretiro ng manahimik na mundo natin pare-pareho. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, ang last bastion of democracy yung Senado na. Tapos makikita natin wala rin tayong pag-asa. Kasi nakita niyo po ba yung House of Representatives? Talagang talamak na anti-Duterte sila, eh.
Tandaan po ninyo, kaya po galit ang mga Pilipino, majority po ng Pilipino ngayon, aminin man yan ng media o hindi, majority po ng Pilipino pro Duterte. Majority po ng Pilipino anti-Marcos, at dahil lahat po ng wala na pong, grupo na anti-Marcos kundi mga pro Duterte lang. Nagkampihan na po sila, eh. Sabi ko nga, yan ang pinakamalaking pagkakamali ng mga dilaw. Ang tagal niyong binanatan si Marcos, dekada. Nung may pagkakataon na kayong makinabang sana, 'di ba? Kung tinuloy-tuloy niyo baka kahati pa namin kayo sa mamamayan, eh. Alam niyo kung bakit hindi kayo mananalo? Lahat kayo kakampi ni Marcos. Ang halos majority po ng Pilipino ayaw, naranasan natin. Real talk po, naranasan natin kung papaano po ang trabaho ng isang Duterte. Hinahanap-hanap natin ang Duterte sa lahat po. 'Pag nakarinig tayo ng nakawan, puta buti pa nung panahon ni Tatay Digong kahit nga laglag bala, hindi pumayag si Tatay Digong na may corruption, eh. Sa laglag bala lang mula po sa mga maliliit, "Papakain ko yang papel, pera na yan sa inyo." Nagkaroon talaga tayo ng pag-asa, bumilib tayo. Yung Japan pala, oh, ang tingin pala nila kay Pangulong Duterte kaya kaya po pala gano'n na lang yung mga Hapon po yung nangunguna sa ano, sa panawagan sa UN na palayain si Tatay Digong. Ang tingin pala nila kay Tatay Digong samurai. Kagalang-galang si Digong sa Japan, eh. Yung sinakripisyo yung sarili niya, willing na magsakripisyo para sa pinamumunuan niya. Oh, 1,200 tayo, mag-likes-likes lang po. 'Wag po nating kalimutang mag-likes para masayahan naman tayo. Okey, ano po yung nangyari kanina? O ayan, oh, may ipapa-hold departure order na si Marcoleta. Laban lang, Dante Marcoleta, alam po ninyo, 'pag yan naging Vice President, isa na ako sa mga taong pinakamasayang sa mga tao. Kasi nakita mo talaga yung dedikasyon ng tao na 'to at handa po siya makipagbalitaktakan. Ibang-iba si ano 'no, okey. Biruin niyo naman hindi po pinag-uusapan. Lahat ngayon, kayo media, kayo ang may pinakamalaking kasalanan dito sa nangyayari po. Pasensya na kayo media. Yung majority po ng media, 95% ng media natin, sabi ni Auntie Claire, wala raw panggigipit sa media ang gobyerno ni Marcos. Paanong gigipitin, kakampi niyo lahat? Gigipitin mo pa ba yun, kakampi niyo lahat? Pero tignan po ninyo, bakit po bakit po yung SMNI, oh, isang maliit na media lang kumpara sa mga ABS-CBN at mga GMA7. Konting pagkakamali lang sinuspende ninyo. Hanggang ngayon suspendido yung prangkisa ng SMNI. Yan ba hindi panggigipit? Ano lang ba sinabi na may isa lang anchor, si Ka Eric Celis, natatandaan ko. Yan lang yung violation. Yung ABS-CBN sangkatutak yung violation. Okey, balik tayo kay Marcoleta. Nakakatuwa kasi, alam niyang kakasuhan siya at dahil tapat siya sa kanyang sarili, alam niyang hindi siya magnanakaw, haharapin niya 'yan. Yung iba kasi, pasensya na, baka kakampi pa natin yung iba, eh.